Well, hello everyone! Welcome po sa Real Life Journey. At malapit na po tayong matapos dito sa ating pinag-aaralan. Once again, no, let me just remind you ng Real Life Journey ay follow through para sa ating Real Life Bible Study. So kung yun po ay nag-go through na natin, ang Real Life Journey po ay tamang-tama, no? Para tayo ay magkaroon ng pagkaunawa tungkol sa paano ba mamuhay bilang alagad ni Kristo, no? Bilang isang disipulo ng ating Panginoon. So itong Real Life Journey ay aking inihanda para sa ganung layunin. Kaya I do pray na as you go through this Real Life Journey, and by the way, last two sessions na lang po tayo. So as you finish this, I, um, I pray na you would be equipped para ready-ready na kayo para sumunod sa ating Panginoon kasama ang mga kapwa natin na mga alagad din ni Kristo, no? So, purihin ang Panginoon. Kaya tayo po ay manalangin. Let's pray as we go into this session. So, samahan ninyo ako. Let us pray. Father, maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace and mercy. And now I pray, Father, dito sa aming pag-uusapan, once again, turuan mo kami, Panginoon, gabayan mo kami, at ako po ay gamitin mo, Panginoon, para sa ganun ay may paliwanag ko ng malinaw ang iyong salita at ang iyong kalooban upang, Lord, sama-sama namin mapatupad ito sa araw-araw sa biyaya ng Diyos. So maraming salamat po, Panginoon. We thank you and we praise you, Almighty God, for your grace sa amin lahat. In Jesus' name, at tayong po lahat ay magsabi ng Amen. Di po ba? Amen. Purihin ang Panginoon. So, tayo ay dadako sa ating pag-aaralan today. So, tayo po ay nasa Real Life Journey at tayo po ay nasa Session 9. At ang title po ng session na ito ay The Four Means of Grace. Okay? Apat na pamamaraan, no, ng biyaya ng Diyos kung saan nais ng Panginoon na tuparin ang kanyang layunin sa ating buhay. So, ano ba ibig sabihin nito? Una sa lahat, gusto kong maunawaan natin na God wants to transform us into the image of His Son, Jesus. Ito po yung layunin niya sa atin, kaya tayo ay kanyang niligtas. Mahalaga na maunawaan natin na ang kaligtasan ng ating Panginoon, gaya nga ng nabanggit ko na no, sa mga nakalipas na sessions, ay ito ay hindi lamang sa panimula, no? Yung pagtanggap natin kay Yesu Kristo. At hindi rin naman nagtatapos ito dun sa pagbabago ng ating katayuan, no? Sa harapan ng Diyos bilang mga matuwid at kaaya-aya sa Panginoon. Nais din ng Panginoon na baguhin tayo sa pang-araw-araw na ating buhay upang maging katulad tayo o maging kawangis tayo ni Kristo. So ating basahin itong talata na to sa Romans 8 verse 29. Sabi dito, "For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers." So, ito na talaga yung layunin ng Panginoon simula't simula pa, no? Nung kanyang ipinatupad ang plano niya na iligtas ang mga tao. Ang kanyang layunin ay ang bawat isa sa atin, no? Na kanyang tinawag, no? Sa pamamagitan ng mabuting balita ay kanyang babaguhin upang maging katulad tayo ni Jesus, no? Sa kanyang character, sa kanyang behavior, sa kanyang misyon, So tayo ay magiging katulad ng ating Panginoong Yesus. Ito ang layunin ng Panginoon para sa atin. Kaya gusto kong maunawaan natin yan. Higit pa sa anumang mga bagay na inaasam-asam natin sa buhay, maaaring may mga plano tayo, gusto nating maging matagumpay sa karera natin, for example, o ano man yung ating propesyon. Pero hindi ito yung talagang pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat ay yung layunin ng Panginoon na baguhin po tayo. Kaya yan po yung dapat natin binibigyan ng sapat na atensyon sa araw-araw nating buhay bilang mga mananampalataya.
Ngayon ano, ang purpose niya 'no, kaya niya gustong gawin ito, so that we would be able to reflect and represent Him in the world as His beloved children. Ito po talaga yung, layunin ng Diyos para sa atin, eh, 'no, na tayo po ay maging katulad ng Panginoong Hesus upang mai-reflect natin 'no, ang glory ng ating Panginoong Diyos, ma-represent natin siya sa mundong ito bilang kanyang mga anak 'no. So, napakahalaga po niyan. Ganito po ang sinasabi 'no, sa Ephesians chapter 5 verse 1. Basahin po natin, sabi, "Be imitators of God, therefore, as dearly loved children." Gusto ng Panginoon na maging katulad tayo ng Panginoon Diyos bilang kanyang mga anak. At sabi, "And live a life of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God." So, kalooban ni Lord na tayo ay maging katulad ng kanyang anak na si Jesus, mamuhay ng ayon sa pag-ibig, no? Ito yung gusto niya kasing mangyari, no? Kalooban niya na tayo po na kanyang mga anak ay maging katulad niya, maging imitators of God, no? Sa ating pagkatao, sa ating ugali. Kaya dapat wag natin kalilimutan 'yan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, kailangan makita natin yung ah, purpose ni Lord, yung layunin niya, na tayo ay transform niya sa araw-araw. At kapag nabaling yung atensyon natin sa ibang bagay, mahadlangan o minsan hindi pa nga matutuloy kasi sa iba tayo nakafocus, no? Imbis na nagko-cooperate tayo sa ating Panginoon sa araw-araw. Now, ang goal niya is to prepare us for our inheritance, no? May pamana si Lord sa atin eh. Ano ba 'yon? Which is to rule the new creation someday under the headship of Christ. So, tayo ay nais pamanahan ng Panginoon. Ano yung ipapamana niya sa atin? Yung buong creation, na gusto niya na tayo mga siwa, yan naman talaga ang original niyang intention, simula't simula pa, no? Na tayo ang parang magiging tagapangasiwa, tagapangalaga ng creation. Now, alam naman natin na nagkaroon ng kasalanan, nag-fall ang tao, pero hindi nasisira o nawawala yung layunin na yun na gusto niya na tayo ay maging ayon sa kanyang imahe, no? That we would represent Him, no? At pangangalagaan natin yung creation. Kaya, kumbaga, babaguhin niya ang lahat. Siyempre, umpisa sa atin, no? At babaguhin niya ang lahat ng bagay. Ganito ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 9. "And He made known to us the mystery of His will according to His good pleasure, which He purposed in Christ." So ano ba tong plano ng Panginoon na nakasentro kay Kristo, no? Ito po isang mystery. Ang ibig sabihin ng mystery po, dati hindi po naunawaan, pero ngayon ay naihahayag na sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Tapos sabi ngayon sa verse 10, "To be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ." So ito ang plano ng Panginoon eh. Gusto niya na sa tamang o sa takdang panahon, nandyan ang kanyang mga anak na ready mag-alaga at mga siwa ng isang panibagong mundo, no? Kaya yan ang plano ng pating Panginoon eh, to bring all things under the headship of Christ. Okay? So bahagi tayo ng plano ng Diyos kaya tayo po ay hindi dapat naka-focus lang sa mga pangdito lamang na mga concerns, mga pang-araw-araw lamang. Bagamat may kahalagahan yan, yung mga trabaho natin, pamilya natin, siyempre importante sa atin yan. Pero sana magkaroon ng mas malawak tayo na pagkaunawa tungkol sa layunin ng Panginoon sa ating buhay. Niligtas niya tayo, actually hindi lang para pumunta sa langit eh, kundi para maihanda tayo sa ating magiging responsibilidad, which is to take care of a
renewed creation. Kaya nag-uumpisa sa atin 'yan. Tayo muna yung binabago ng Panginoon. We are a new creation, no? Para sa ganitong layunin. Kaya purpose ni Lord ito para sa atin. Now, to accomplish that, para matupad yung layunin na yan, He needs to work in us and through us even while we are still here on earth. So gusto ng Panginoon na, ah, you know, siya ay gagawa at kikilos sa ating buhay upang sa ganoon ay mapapatupad niya itong kanyang purpose na ito. No? So napakahalaga na ito yung maging perspective natin tungkol sa buhay natin sa Panginoon. No? Hindi lang tayo basta parang may mga ginagawa rito sa mundong ito, meron tayong mga pangarap at meron tayong mga gustong gawin. Pero huwag natin kalilimutan na merong talagang mas mahalaga at mas malawak at mas malalim na layunin ng Panginoon para sa atin. At yan ay walang iba kundi tayo ay nais niyang baguhin, nais niyang kumilos, no? Ah, no? Upang tayo ay maging kawangis niya, no? Katulad niya. Ganito ang sinasabi sa Efeso, no? Sa Ephesians chapter 4 verse 20. You, however, sabi niya, did not come to know Christ that way, no? Sabi niya, surely you heard of Him and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. So ano ba yung katotohanan? Ba't ba tayo niligtas ng Panginoon? Sabi nga sa verse 22, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Tapos sabi sa verse 23, to be made new in the attitude of your minds. So gusto ng Panginoon na baguhin tayo, no? Mula sa ating kalooban hanggang sa panlabas ng ating mga buhay. Sabi sa verse 24, and to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. So ito yung mas malawak at mas malalim pa na purpose ng Panginoon. Nais ko kayong i-challenge, no, na i-align natin yung ating mga pag-iisip, yung buhay natin sa katotohanan na ito. Na ito ang nais ng gawin ng Panginoon kasi meron tayong misyon dito na naaayon sa ating uniqueness, sa ating pagkatao. Pero kailangan baguhin tayo ng Panginoon para mapatupad natin yung purpose na yan at yung mission na yan. No, bahagi tayo ng malawak na plano ng Diyos, no? Para sa lahat, no? At ito ay ginagawa niya ngayon sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus at sa pamamagitan din ng banal na Espiritu. Kaya tayo po ay dapat makiisa dito sa layunin na ito. Importante po na maunawaan natin at tayo po ay maging handa na makiisa dito. Ngayon gumagamit ang ating Panginoon ng tinatawag na four means of grace, no? To accomplish our transformation. So kailangan ito maunawaan natin kasi yung buhay natin sa Panginoon kapag hindi natin naiintindihan na nais ng Panginoon baguhin tayo at di rin natin naunawaan kung paano niya gagawin ito, hindi tayo makakapag-cooperate sa Panginoon. Ang pagiging Kristiyano ay may kinalaman sa obedience natin sa kanyang will, no? Sa kanyang kalooban. Pero hindi natin magagawa yun ng sarili lamang nating kalakasan o katalinuhan o karunungan. We have to rely upon the Lord, no? Siya yung gumagawa at kumikilos sa ating buhay, no? Para ipatupad yung kanyang layunin sa atin. So, ano ba itong four means of grace na ito? Ito ang ating pag-uusapan, ano? The four means of grace. Una sa lahat ay walang iba, pinakamahalaga, the Spirit of God or the Holy Spirit. Siya po yung um, ibinigay ng Diyos sa atin bilang ah, palatandaan na tayo kanyang mga anak at siya rin, no? Ang Holy Spirit din ang siyang kumikilos para tayo ay baguhin. So, konting paliwanag patungkol dito para maunawaan natin, no? Ang Spirit of God ang siyang gumagabay sa atin. He guides us through inner promptings, no? In our spirit that we must discern.
So, kumikilos ang Panginoon in our spirit dahil tayo po ay mga spiritual beings. Do'n siya nangungusap, hindi siya namimilit. Kumikilos siya do'n at binabago niya ang ating buong pagkatao from the inside, no? Kaya dapat dini-discern natin 'yon, okay? Dapat pinapakinggan natin ang tinig ng banal na espiritu. Itong sabi po sa 2 Corinthians chapter 3, verse 17. Sabi ni Apostle Paul, "Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom." So, tayo ay napapalaya mula sa kapit ng kasalanan at sa mga pagnanasa ng ating lumang sarili, no? Pinalalaya tayo ng Holy Spirit diyan at kumikilos siya sa buhay natin at sabi nga niyan, "We who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed," no? Binabago tayo into His likeness with ever-increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. So, ano ba yung glory na yan? Siyempre, yan ay walang iba kundi tayo po fully living, ika nga, our lives according to the image of God. Nire-reflect natin si Lord. So, yan ang work ng Holy Spirit sa atin in our inner being, no? Sa ating kalooban through promptings, no? Or movements in our soul na kailangan maging aware tayo. Kaya sa panghuli nating session, pagkatapos nito, pag-uusapan natin, no? Kung paano ba natin gagawin yan. So, sa pang-araw-araw na buhay. Pero for now, kailangan maintindihan natin ang Espiritu ng Diyos, siya ang kumikilos, no, sa ating pagkatao, doon sa loob ng ating puso, no, at kung saan binabago niya tayo sa pamamagitan ng kanyang mga tinatawag na inner promptings, no, yung nangungusap siya sa puso natin para gabayan tayo at i-lead tayo sa mabuting bagay. So, kailangan natin ma-discern yun. Kailangan maging attentive tayo sa kanyang mga inner promptings po. Napakahalaga po niyan. Okay? So, sa pang-araw-araw nating buhay, kailangan nakikinig tayo sa Espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga na we should not live our lives ng parang hindi tayo, kumbaga self-controlled. Kapag hinahayaan lang natin ang mga bagay-bagay na mangyari and we do not pursue itong Christ-like na layunin ni Lord sa atin, ay mababalewala yung ano natin, yung ating kaligtasan, magiging ineffective tayo and unproductive tayo. So, kailangan nagko-cooperate tayo, nakikinig tayo maigi sa Holy Spirit who lives in us, by the way, no? Yan ang sabi sa Word of God na siya ay nananahan o naninirahan sa atin to guide us and to help us. Now, higit pa o hindi lang yung Spirit of God, siyempre, kailangan maunawaan din natin yung pangalawang means of grace at yan ay walang iba kundi yung tinatawag na spiritual disciplines, no? Mga mga habits na may kinalaman sa spiritual na pamumuhay, okay? Ganito ang sabi po sa 1 Timothy chapter 4 verse 7. Have nothing to do with godless myths and old wives' tales. Rather, train yourself to be godly. So, ang buhay Kristiyano po ay hindi yung parang nagta-trying hard tayo maging mabait. It has to do with training. So, kailangan may training. Siyempre, may effort yun. May disiplinang involved. Okay? At minsan dahil nga tayo ay dapat mag-training, minsan di tayo nagiging matagumpay. Pero ganun ang training, di ba? Nagpupursige tayo, nagpapatuloy tayo. We learn how to be godly. At sabi rin sa verse 8 no, ng chapter 4, 1 Timothy chapter 4, "For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come." So itong mga spiritual disciplines na to ay makakatulong sa atin dito pa lang sa lupa habang nandito tayo. At lalo na pagdating sa buhay na walang hanggan, yung inihanda sa atin ng Panginoon.
Ang purpose ni Lord ay hindi yung parang lumipad tayo doon sa langit. Ang purpose niya ay ma-inherit natin yung panibagong mundo na kanyang gagawin, no? At inihanda niya sa atin. So, ang ating kinabukasan ay may kinalaman dito sa new creation na pinangako niya at inumpisahan na nga niya sa atin. So, kailangan mapahalagahan natin itong spiritual disciplines na ito, no? And so, just to give you some heads up at pag-uusapan pa rin naman natin to. Pero dalawang uri yan, yung tinatawag na disciplines of engagement saka disciplines of disengagement. So, yung disciplines of engagement, ibig sabihin niyan yung mga ugali o disciplines na kung saan kasama natin at kapiling natin ang ibang mga tao, mga kapwa natin, mga kapatiran sa Panginoon. So, nandiyan yung worship, yung fellowship, praying together, pag may prayer meeting, Bible study. Ito po yung mga disciplines of engagement na dapat pinapahalagahan natin sa buhay. So, dapat ginagawa natin yung mga disiplina na yun na kasi yun ang ginagamit ng Panginoon para tayo ay lumago. Ngayon, nandyan din yung disciplines of disengagement. Ito naman yung mga bagay na ginagawa natin on our own. Wala tayong kasama. So, nandyan yung panalangin. Although pwede rin tayong manalangin kasama yung iba, pero dapat nananalangin din tayo ng tayo lang. Mga silence and solitude na tinatawag, or Sabbath keeping, or reading the Bible, no, studying the Bible on our own. So ito yung mga disiplina na makakatulong sa atin para sa ating paglago. Kaya yung spiritual disciplines, yan ay isang means of grace, no? Hindi ibig sabihin na tayo ay parang gumagaling o nagiging maalam sa Bible, kundi ito yung ginagamit din ng Espiritu ng Diyos para mangusap sa atin at turuan tayo ng mga katotohanan na makakatulong sa pagbabago natin. So very important, no, na ah, tayo ay matuto nito. Kaya mahalaga na meron tayong mga kasamahan o kapatiran na maaaring maggabay sa atin o mag-coach sa atin dito sa ganitong gawain. Kaya, yan yung tinatawag na mga spiritual companions, no? Yung mga kasamahan natin sa paglalakbay natin sa Panginoon. Very important yan. So, ginagamit ni Lord yan bilang means of grace. So, basahin natin itong sinasabi sa Philippians chapter 3, no? Simula sa verse 17. Sabi nga, join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. So, tulong-tulong po kasi tayo, kaya tayo dapat nasa community. Pag tayo po ay isang alagad ni Kristo, hindi pwedeng nag-iisa tayo kasi hindi natin kaya yan. Kaya dapat may mga kasamahan tayo, may mga kaibigan, para meron din tayong mga modelo or examples na pwede natin na sundan, ano? Yung mga nauuna sa atin sa pananampalataya. Sabi rin sa verse 18 naman, no? For as I have often told you before and now say again with tears, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. So hindi lahat ay okay natin kumbaga gayahin o sundin, no? May mga tao kasi na hindi lumalakad ng tapat sa Panginoon. Okay? Sabi sa verse 19, their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is on earthly things. So, unfortunately, may mga tao na parang natutuwa pa sila na yung buhay nila ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, no? So, ito yung mga tao na hindi nila ninanais na mag-glorify si Lord. Sabi nga, their glory is in their shame. So, imbis na isipin nila paano nila mabibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa buhay nila, namumuhay sila ng ayon sa pita ng laman. No? Their God is their stomach, sabi nga ni Paul. Okay? Their mind is on earthly things. And then sabi sa verse 20, but our citizenship is in heaven. So, tayo po na bilang mga tagasunod ni Kristo, bago na yung ating identity. Kaya dapat
gano'n din yung ating, lifestyle. Sabi, "And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ." So tayo, naghihintay tayo ng pagbabalik ng Panginoong Yesus para maitatag niya yung kanyang kaharian, 'no, at mabago niya ang lahat ng bagay at, tayo ay makakasama niya para pamunuan at pangalagaan ang new creation, 'no? Sabi sa verse 21, "Who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that they will be like his glorious body." So, tayo po ay nasa journey, 'no? Kaya ito yung dahilan bakit napakahalaga na merong mga tao na nagsisilbing good example sa atin. So, tayo rin dapat should be good examples para naman dun sa mga taong sumusunod sa atin. So, very important yung konsepto ng spiritual companions. Kasi ito yung means of grace. Ito yung kung paano minabago ng Panginoon ang mga tao. And then of course, 'no, nandiyan yung mga friends natin, mga leaders po natin, at mga directors, 'no, na nagsisilbing gabay sa atin. Lalo na kapag meron tayong mga major, decisions in life. Alam niyo bilang mga alagad ni Kristo, dapat matuto tayo to wait upon the Lord, 'no, to inquire from God through prayer, 'no, and the study of the Word of God, to seek godly counsel kung kinakailangan, and to evaluate yung resulta ng buhay natin para hindi tayo sige ng sige sa maling direksyon. So that's why we need spiritual companions po. Okay? So ito yung mga means kung saan nangungusap si Lord at ginagabayan niya ay tayo sa ating buhay. Okay? And then panguli sa lahat ay yung tinatawag na sovereign events. Ito po yung mga bagay na kumbaga pinahihintulutan ng Panginoon sa buhay natin. Pero, kailangan tayong kailangan meron tayong mga sounding board sa paligid natin para maproseso natin 'yan. Kasi kung tayo-tayo lang, baka ma-misinterpret natin yung mga nangyayari sa buhay natin o kaya ma-discourage tayo. So, kailangan natin ng mga tao na maaring maka-help sa atin, lalo na pag when we are going through difficulties in life. Sabi sa Colossians 3:15, "Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful." So, tayo po, tinatawag ni Lord na mag-go through life together ng sama-sama. Sabi sa verse 16, "Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God." So tayo po ay we are on a journey through various sovereign events in our lives, no? And then sabi sa verse 17, "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him." So, ibig sabihin, ang number one natin iniisip sa bawat sitwasyon na pinagdaraanan natin, Lord, ano ba ang kalooban mo dito? Yun ang gusto natin mapatupad. We want to glorify the Lord, no? In whatever situation, we want to do everything according to what is pleasing to God. Na pagdating sa sovereign event, siyempre, merong mga positive, mga masasaya, matagumpay o anuman positibong mga karanasan. Meron din mga negative na events, okay? So iba-iba 'yan, 'no? Kaya tayo dapat, in community tayo kasi as we go through events minsan malulungkot, minsan may mga trahedya, may mga trials, may namamatay, nagkakasakit. Iba't ibang mga events 'yan, positive, negative. Nandiyan din yung mga success natin. So, sari-saring mga bagay na dapat, maging aware tayo na ito ay pinahihintulutan ng Panginoon kaya tawag natin sovereign events. Pinahihintulutan ni Lord 'yan, pero kailangan pinoproseso natin 'yan together with others. Ganito po ang sabi sa James, beginning in verse 2. "Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds,
So, iba't iba kasi yan eh, no? Sari-sari. Kailangan tayo magkaroon daw ng joy. Bakit? Because you know that the testing of your faith develops perseverance. So, bahagi ito ng pinahihintulutan ng Panginoon sa buhay natin para ma-develop sa atin yung tiyaga at perseverance, ano? Perseverance, sabi niya, must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So gusto ni Lord na ma-form tayo, no, into the image of Christ, na maging mature tayo sa ating pagkatao, sa ating personalidad, no, at pag-uugali. Sabi niya sa verse 5, if any of you lacks wisdom, he should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. So gusto ng Panginoon na maging wise tayo sa iba't ibang mga sovereign events o situation. Together with others, hingi tayo ng guidance para magkaroon tayo ng wisdom. No? Sabi sa verse 6, but when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. So may mga tao na parang, one moment gusto nila sumunod kay Lord, the next moment iba ang gusto nilang gawin. So talagang ano, mamomroblema tayo 'pag hindi natin ni-resolve sa puso natin, na tayo ay magko-cooperate at susunod sa kalooban ng Panginoon. At bibigyan bibigyan naman niya tayo ng kalakasan para matupad ito, because God is at work in us. Sabi sa verse 7, that man should not think he will receive anything from the Lord. Okay? He is a double-minded man, unstable in all that he does. So, kumbaga kailangan talaga ma-resolve natin sa heart natin, Lord, ikaw ang aking susundin, ikaw ang uh, bibigyan ko ng kaluwalhatian sa buhay ko, magpapasailalim ako sa kalooban ng Panginoon. So, ito yung mga means of grace, the Spirit of God, ika nga, the spiritual disciplines, spiritual companions, and then sovereign events. So, ito yung mga bagay na ginagamit ng Panginoon. So, tatandaan po natin, God uses means to help us grow in Christ. So, meron siyang mga instrumento, meron siyang mga ginagamit na pamamaraan para tayo ay lumago. Ito ngayon ang pundasyon ng isang buhay na may pagbubunga, no? At nais ng Panginoon na maging faithful follower tayo ni Jesus para tayo ay maging fruitful, no? So, nawa maunawaan natin 'to at makita natin yung kahalagahan of really cooperating with God. So, everyday sa buhay natin, kaya ako tinatawag na real life journey tayo, dapat nakikiisa tayo sa Panginoon dito sa paglalakbay na ito, sa karera, no, sa race, no, and also tinatawag nating fight. This is a fight as well as a calling, no? Kaya hindi tayo dapat tumitigil o parang naliligaw tayo o napupunta na yung atensyon natin sa ibang mga bagay. Nakakalimutan na natin yung kaligtasan ng Panginoon sa atin. Ang pinakamahalagang dapat natin pinag-iisipan at binibigyan ng focus at atensyon ay yung salvation natin o yung kaligtasan ng Panginoon sa buhay natin. At ito ay hindi lamang yung sa umpisa, kundi yung sa pang-araw-araw, sapagkat tayo ay tinawag ng Panginoon. At nais niya na tuparin natin yung ating purpose at mission dito, which is to reflect and represent God bilang kanyang mga anak. At yan ay mangyayari lamang kung tayo ay natatransform into the image and likeness of Jesus. At yan ay mangyayari through the means of grace, gaya na sinabi ko, the Spirit of God, spiritual disciplines po, o minsan tinatawag nating sacred rhythms, tapos spiritual companions po, and then finally po ay yung sovereign events. Amen? So nawa ito ay nakatulong sa atin to give us an overview kung paano tayo dapat namumuhay. At by the grace of God, magiging successful tayo and effective and fruitful sapagkat ang Panginoon na siyang nag-umpisa nitong gawain na to sa buhay natin ay kukumpletuhin niya lahat, no? Hanggang sa huli.
So maraming salamat po. Thank you sa inyong pakikinig dito sa session na ito. And I hope and pray na marami kayong natutunan. So God bless you all. Salamat po. Oh, tayo po ay manalangin. Let's all pray. Father, thank you sa iyong biyaya and by the grace of God, dalangin ko nga po, Lord, na aming maisabuhay, Lord God, itong mga katotohanan na ito na meron kang ginagamit na pamamaraan. Help us, Lord, to pay attention and to cooperate sa biyaya mo, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen at Amen. God bless po. Bye-bye.